Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Regen Manosa. Okay, ang sabi ni Regen Manosa, Tay, ano po ba ang disadvantage ng mga reload na bala? Ayan. Marami itong baser. Okay, bago natin yan talakayin ay gusto ko lang munang bumati at magpasalamat sa ating 37,400 plus na mga subscribers. Okay, medyo bumaba yung ating mga nag-subscribe dahil hindi tayo nakapagawa ng mga video dahil nga pagdating nitong taglamig tayo ay nagkaubo at patuloy lang tayo sa paggagawa ng video at para marami pa tayong matulungan. Okay, maraming salamat sa mga OFW, sa mga panike ng mundo dyan. Mag-ingat po tayo dahil taglamig na nga. At iwasan natin tayo maaksidente. Okay, gayon din salamat sa ating mga silent viewers, sa ating mga 37,400 na mga subscribers. At sa mga hindi nag-skip ng ads, napaka-importante po niya sapagkat tayo nga po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. At papasalamatan lang natin yung mga sponsor natin na nagpapadala ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante. Kaya nga po meron tayo dito yung GCash number sa ating likuran. Ayan po, dyan po nagpapadala ang ating mga sponsor at kung gusto pa rin ninyo makatulong ay maraming salamat sa inyo. Okay? Shout out at thank you kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Boy Umay, ingat ka dyan, happy vacation, nasa Pilipinas ka na. Okay, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Evangelista ng Pasay, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. At yung bago nating sponsor, si Conrado Ilolailio. Ayan, at sana dumami pa ang ating mga sponsor at nang madagdagan yung ating mga estudyante. Kaunti pa lang po ang kita ng ating YouTube channel. Kumita lang tayo ng 5,000. Ay kulang po sa ating mga estudyante, 6,000 kada linggo dahil tig-1,000 sila linggo-linggo. Ngayon pa man, patuloy ang ating YouTube channel at patuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga bata. At yan talaga ang pangunahin sa aking YouTube channel, ang makatulong sa mga bata na Kaya ako gumawa ng YouTube channel. Pangalawa na lang yung makapagturo sa inyo. Ayan, at sasagutin na natin itong katanungan ni sino to? Ni Riyajin Manyosa. Okay, ano daw ang disadvantage ng mga reload? Ito. Actually may disadvantage at may advantage yan. Okay, pero disadvantage muna ang ating sasagutin. Unang-una, kaya tinawag na reload ay nakuha yan doon sa reload. Ibig sabihin, nagamit na, ni-recycle. Okay, pag sinabing recycle, di luma na yung basyo niyan. Reload na kasi. Luma na yung basyo niyan. Ni-reload na lang. At yun ang disadvantage niyan. Okay, luma ang basyo. Siyempre, kung akong tatanungin, mas maganda na yung brand new. Brand new lahat. Okay, ni-recycle na nga lang yan. Basyo lang naman ang luma dyan. Yung powder niyan, yun pa rin, yung heads niyan, at saka yung heads niyan ay LED. LED ang heads ng mga reload, kalimitan. Pero, makakabili ka naman ng mga reload na Teflon. Yan, maganda rin yung Teflon. Kasi alam naman natin ang LED ay hazard sa health at saka isa pa ito ay may naiiwan sa barrel. Yun ang disadvantage kung ang reload ay head ang ginamit mo. Pero nga, may mga Teflon na rin. At meron din namang reload na metal jacket na.
Okay? May mga metal jacket na rin na reload. Conforme yan sa nagre-reload. So, yun lang ang nakikita kong advantage dyan. Yung luma yung basyo. At ang isa pa, ang disadvantage niyan ay kung hindi nyo kilala yung nag-reload. Bakit? Siyempre, nire-reload lang yan, ay kung hindi niyo kilala, mas maganda kung, hindi ko naman inaano yung mga nagre-reload Siyempre, yung mga nagre-reload, minsan makakabili ka nung may mga bitak na yung may mga crack na yung may mga crack na yung shell. O may mga crack na pa. Maliban lang kung may sarili kang shell, pinareload mo lang. So, ganun. So, ang isa pa, sa reload, hindi mo alam kung ilang beses nang na-reload. So, hindi na, kasi pag ito yung mga nakatatlo, apat ng beses na na-reload, mahirap nang i-resize. Mahirap nang i-resize. Hindi na i-resize mo man, bumabalik yung tsaka nagiging weak na. Mahina na yung basyo. Yun talaga ang disadvantage ng reload. Yung mahina na yung basyo dahil nga hindi natin alam kung ilang ulit nang na-reload. O ako pag ako'y nakatatlong reload na yung basyo ko, binibilang ko yan, pinipili ko na lang yung magaganda. Yung hindi na maganda, hindi ko na nire-reload. Halimbawa, may mga crack na, tapos pag niresize mo, hindi na, kumbaga, lumulubo na. Hindi na rin. So, ganun. Yun ang, ang reload. Pero, may advantage din ang reload. Okay. Ano ba yung reload at factory load? Ang factory load ay bago ang basyo. Pero, makakapag-reload ka rin ng bagong basyo. Bili ka ng bagong basyo. Although, hindi mo masasabing reload yun kasi hindi pa yun nagagamit. I-load mo yun. Bili ka ng metal jacket na heads. Ayun. Sa tingin ko, walang pinagkaiba yun sa factory load. Okay, ang pagkaiba lang sa factory load, siyempre malalaki yung machine nila doon, mabilisan yung paggawa nila doon, at saka may quality control yun. Siyempre, yung mga pinareload mo lang kung doon sa mga may-ari ng mga ng mga nagbibenta ng reload, hindi ko naman inaano yan. Wala naman akong masabi doon sa mga nagbibenta ng reload. Ang problema, ang problema doon, ang disadvantage doon ay kung hindi sana yung nag-ooperate ng reloader. Yun ang advantage diyan. At ang isa pang advantage diyan ay kung hindi maganda ang pagka-calibrate ng reloader at kung ano ang brand ng ginamit na reloader. Baka yung reloader ay sobrang luma, nakakalug-kalug na rin. So may mga bala na pumapalpak. Yung So, yun lang ang yun lang ang nakikita kong disadvantage diyan sa mga reload. Ang disadvantage diyan pagka hindi sana yung nagre-reload. Yun. Ay may mga bala na pumapalpak lalo kung sige lang na sige at hindi nakakalibrate. Kasi yan, ang mga reloader bago mo, alimbawa, ginamit mo sa 45, okay, kakalibrate mo sa 45 yan. Susukatin mo yung mga niyan, i-adjust mo yung mga die, i-adjust mo yan, siyempre. Kung hindi maganda ang paka-adjust ng reloader, tira lang ng tira, baka may mataas, may mababa, tapos yung sukat ng powder ay hindi tama. Yun ang yun ang nagiging disadvantage niyan. At saka ang mga bala naman ay kahit pa yun ay padaanin sa chronograph, hindi talaga yan pare-pareho ang lakas. May malakas, may mahina, may malakas, may mahina yan. Hindi yan yung isang kahit pa yung mga factory load. Ganun yan. Pero kung ikaw ang may sarili kang reloader, ay halimbawa ako, may sarili akong reloader, ay siyempre saglit lang, gumagawa ako ng video. Saglit lang, gumagawa ako ng video. Mamaya na. Sige na, bye-bye. Okay. Love you. Yan.
Ayan, tumawag yung anak ko. So, ayan. Yun lang. Kung may sarili kang video, sorry. Kung may sarili kang reloader, ay masasabi ko na mapapaganda mo yung iyong mga bala na nire-reload. Okay. Kung yung mga commercial na reloader, siyempre, mas marami diyan ang hindi man mas marami, may mga ilan na balang pumapalpak diyan. Okay. Kamukha ko, may sarili akong reloader noon. Siyempre, yung reload ko, pagagandahin ko dahil akong gumagamit noon eh. So, pagka ang mga disadvantage diyan talaga, pag hindi mo kilala yung binibili mo ng reload. Pero, kung magpapa-reload ka, di siyempre, pipili ka ng magandang heads, Teflon, o di kaya bili ka nung mapapamahal ka nga lang, kaya lang naman maraming gumagamit ng LED ay mas mura. Pero kung makakapag-reload ka rin ng metal jacket o Teflon, walang problema. At saka yung mga basyo mo ay mas magaganda. So, walang problema sa akin ang reload. Ang problema lang sa akin kung masyadong luma na yung basyo. Okay, at siyempre, ang mga reload naman ay, at saka kung hindi sinusunod yung specification ng mga bigat ng heads. Kasi may specification ng bigat ng heads sa dami ng powder. Yan, kaya hindi natin alam yun. Ngayon, kung ikaw nagre-reload, may advantage kasi pwede mong i-adjust yung lakas ng bala mo sa gusto mo. Okay, halimbawa, sobrang nalalakasan ka dun sa bala, nagpa-practice ka. Pwede mong i-adjust ng konting-konti lang at pwede mo rin palakasin ng konting-konti lang. Okay? Kaya pa ako nagre-reload, magre-reload ako ng mga 10, tapos titistingin ko yan, kung tama-tama na yan, kung tama na yan, doon sa aking, naka-tune up na yan doon sa aking baril, yun ang gagamitin ko. Okay? Kaya yun ang kagandahan sa reload, ma-adjust mo. Kung ikaw ang may reloader, ma-adjust mo doon sa gusto ng baril mo. Na hindi naman underload. Ma-adjust mo talaga yan at mapapaganda mo. Yan. Kaya, wala akong ganong nakikitang yun lang ang nakita kong disadvantage sa mga reload. At pwede ka ring mag-load ng bagong basyo, bagong heads. So, hindi pa reload yun kasi hindi mo pa nagagamit eh. Okay, ang reload yung nagamit mo na. Na-recycle mo na. So, yun lang ang nakikita ko. So, kung may alam pa kayong disadvantage, i-comment ninyo at para ma-share din natin sa iba. So far, yun lang ang nalalaman ko. Hindi ko naman nalalaman lahat. So, mag-comment kayo at tatanggapin naman natin yung mga comment ninyo. Okay, God bless us all. Thank you very much.